Hello po mga taga GNGV channel, kamusta na po kayo? Sana kayo po ay masaya na dinaratnan ng video po na ito saan man sa mundo o anumang oras ninyo pinapanood ang video po na ito. Ako po si Brother June Malyari at muli inanyayahan ko po kayo sa isa na namang good news and good vibes. Okay, welcome back po mga taga GNGV channel. Welcome po. At ako po muli si Brother June Malyari at nag-aanyaya po sa inyo. Samahan niyo po ako sa isa na namang edisyon ng atin pong good news at good vibes. At ngayon pong hapong ito ay akin pong ibabahagi sa inyo mga kapatid ang isang napakagandang mensahe na muli po ay aantig ng ating mga kalooban at bibihag ng atin pong mga isipan. Kaya samahan niyo po ako at tunghayan po natin ang siyang pinagmumulan ng good news. Walang iba kundi ang mga salita po ng Diyos. Atin pong tunghayan ang ebanghelyo para po sa araw na ito, Matthew chapter 13 verse 44 hanggang 46. Sabi po dito, ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang mga salita at nawa pagpalain din po kayo ng Panginoon habang atin pong pinagsasaluhan ang kanyang mga banal na mga salita. Alam nyo, mula pa po noon ay marami na po tayong nadidinig. Kahit po ako ay marami rin po ako mga nadidinig ng mga paliwanag at mga kapahayagan na nagsasabing ang paghahari daw po ng Diyos ang siyang tinutukoy dito na kayamanan at saka yung perlas. At tayo naman daw po mga tao yung tila nakasumpong ng natatagong kayamanan at ng mahalagang perlas. Siguro para masagot po ng ayos yan, mga kapatid, ay hayaan ninyong maglatag po ako sa inyo ng dalawa pong katanungan upang makita po natin ang tamang interpretasyon nito pong talinghaga ng ating Panginoon. Una pong tanong ay ito, sino po ba ang nawawala at yung nagtago o di kaya yung nakatago? Diyos ba o tayo? Siguro kahit first time po kayong nanonood ngayon, maliwanag pong masasagot natin. Ano ho? Na hindi naman talagang ang Diyos ang nawala kailanman. Tayo po ang nawala, tayo ang nagtago, at tayo po yung naging mailap, mga kapatid. Ano po? Tapos pangalawang tanong po ay ito, talaga bang ipinagbili natin, tayo po na mga nakakilala na sa Panginoon, tayo po na mga tumanggap na sa Panginoon, at maging mga naglilingkod na sa ating Panginoon, tanungin natin ang ating mga sarili, talaga bang nagawa na nating ipagbili o kalimutan ang lahat alang-alang sa paghahari po ng Diyos? Alam niyo po, ang sagot nating lahat ay palagay ko iisa. Na sa paglipas ng mga panahon, aminado po tayo na may mga bagay o maraming mga bagay sa ating buhay na hanggang ngayon, hindi talaga natin basta may pagpalit para sa paghahari ng Diyos. Diba? Yun nga lang pong mismong pakikinig sa salita ng Diyos. Minsan, hindi pa po natin maiwan yung ating ginagawa para makinig. O hindi ba? Pero sinasabi natin, tayo nagpapasalamat na sumpungan natin ang kanyang paghahari, pero sa totoo lang, hanggang ngayon, maraming mga bagay ang hindi pa rin po natin kayang ipagpalit para po sa paghahari ng Diyos. At yan po ay isang napakalaking patunay na mali ang ating interpretasyon kung inaakala natin na tayo ang nakasumpong sa natatagong kayamanan at sa napakahalagang perlas na noon ay pinapaniwalaan nating siyang paghahari po ng Diyos. Diba? So ang mga sagot na yan sa dalawang mahalagang katanungan ay sapat na basihan na tayo talaga ang tinutukoy na natatagong kayamanan at perlas na mahalaga. At ang Panginoong Hesus ang siyang tinutukoy na pinagbili ang lahat para sa kayamanan at perlas na mahalaga na binabanggit po sa ating pagbasa. Wow! Di ba? Yan ang good news, mga kapatid,
na nakaka-good vibes. Ano po? So ngayon, palagay ko, tayo mismo ay tanggap na natin ng maliwanag na talagang tayo ang tinutukoy po dito na kayamanang natatago at perlas na napakahalaga na sa sobrang tuwa ng nakasumpong sa atin, walang iba kundi ang Diyos, nagawa niyang ipagbili o kalimutan ang lahat alang-alang po sa iyo at sa akin mga kapatid. Di ba? Nakaka-good vibes ang malaman na ganoon tayo kahalaga sa ating Panginoon. Kaya ngayon pong araw na ito, I'll be sharing with you the acronym of the word pearl o yung sa Tagalog ay perlas. Kaya halina po kayo, samahan niyo po ako ha. Unang-unang letter, mga kapatid, letter P. No? Ano yung letter P? Doon po sa salitang pearl, mga kapatid, that you and I are precious in God's sight. Ganito po ang sabi sa Isaiah chapter 43 verse 4. Sabi ng Diyos dito ha, because you are precious in my eyes and honored, and I love you. Mantakin mo yan. Ang Diyos mismo ang nagsabi na tayo daw po ay precious o napakahalaga. At alam niyo ho, ako ay medyo naghukay pa ng kaunti at ako ho ay mayroong nasumpungan na gustong ibahagi din sa inyo. Sa salita pong Hebreo, ang salita pong precious, ang ibig sabihin ay yakarta. Ano ho? Yakarta. Anong ibig sabihin ng yakarta? To be heavy, valuable, or to make rare. Anong ibig sabihin nito? To be heavy, ibig sabihin mga kapatid, parang sinasabi ng Diyos sa atin dito sa Isaiah 43 verse 4, bigatin tayo sa kanyang harapan. Hallelujah! Diba? Napakasarap mga kapatid. Minsan nga sa ating mga biruan, diba? Pagka nagkukwento ang ating kaibigan o ang sino man, tapos meron siyang naibibida na talagang magandang nangyari sa kanya, anong sabi natin? Wow! Big time! Diba? Nasasabi natin na parang bigatin ka. Diba? Pero mga kapatid, sa totoo lang, sa paningin pala ng Diyos, ikaw at ako ay isang bigatin. Hallelujah! Tapos, ang sabi pa doon, isa pang ibig sabihin ng yakarta, mga kapatid, ay valuable. Na anong ibig sabihin? Sinasabi sa atin ng Diyos, na tayo po ay napakahalaga. Hallelujah talaga. Tapos sinasabi pa rin po dito, isa pang meaning ng yakarta, to make rare. So anong ibig sabihin ng rare? Madalang. Anong ibig sabihin nun? Na madalang ba tayong makita ng Diyos? Na madalang ba tayong magsimba? Na madalang ba tayong magdasal, mga kapatid? Hindi po. To make rare, na anong ibig sabihin? Ganoon po tayo kahalaga, ganoon tayo kabigatin sa ating Diyos, mga kapatid, kasi we are a rare find. Para po sa ating Diyos, para siyang isang minero o para po siyang isang nag-e-explore po ng mga mamahaling mga antiques, mga kapatid. At para sa Kanya, ang tingin niya sa iyo at sa akin is a rare find. Isang kayamanan o isang treasure na napakabihira. At alam niyo po, kapag meron po mga rare, halimbawa yung mga rare jewels, napakamamahal po na ipinagbibili ang mga ito. Mga kapatid, ganyan pala tayo sa paningin ng ating Diyos. So that's letter P. In God's sight, remember, you and I are so precious. Bigatin, napakahalaga, at para bagang isang mamahaling bato o ginto na talagang mahirap hanapin. Yan, tayo sa paningin ng Diyos. Pangalawa naman po, letter E, mga kapatid. Anong ibig sabihin ng letter E sa salitang pearl? Enemy befriended. Tayo daw po, mga dating kaaway ng Diyos na kanyang kinaibigan. Mantakin mo yan, ang Diyos pa, ang nakipagkaibigan sa atin, mga kapatid. Patunayan ko po sa inyo. Sabi po sa Romans chapter 5, verse 10, ay ganito, dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayong bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Wow! Dating mga kaaway ng Diyos, pero ngayon inaaring kaibigan ng Diyos. What a privilege po, mga kapatid. Sa totoo lang
Kung tatanungin natin ating mga sarili, nagawa na po ba natin makipagbati sa atin pong kaaway? Alam nyo, yan po ang isang itinuturing na napakahirap at halos parang imposibleng magawa ng tao, lalo na sa mga taong itinuturing nating mahigpit na mga kaaway. But you know what? The good news is, kahit gaano katindi ang pagiging kaaway natin sa harapan ng Diyos noong una, alam nyo, siya pa din po ang gumawa ng daan upang ipakipagkasundo niya tayo sa Kanya. At yan ay walang iba kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit niya ginawa? Kasi ang katulad mo nga, ang katulad ko, ay perlas na napakahalaga. Letter A naman po ng salitang pearl, mga kapatid, ay ito. You are always remembered. Wow! No? Kaya pala talagang tayo ang tinutukoy dito na perlas na napakahalaga. Bukod po doon sa ipinagbili ng nakasumpong na ito ng perlas ang lahat, para lamang doon sa perlas na yun na kanyang nasumpungan, gano'n na gano'n din po tayo mga kapatid. Alam niyo po ba, maniwala po kayo sa hindi, sa Panginoong Diyos, ikaw at ako ay laging nasa alaala niya. We are always remembered. Tayo ay laging naalala mga kapatid. Kung meron ho kayong mga kaibigan na naalala lang kayo kapag kami kailangan, ibahin po natin ang ating Diyos. Ang Diyos po natin, naaalala tayo sa lahat ng sandali. Naaalala tayo sa lahat ng panahon. Naalala niya po tayo mga kapatid, lalong-lalo na sa mga sandali na tayo po ay tumatawag sa Kanya. Ano po? Sa totoo lang, kahit nga po yung mga panahon na nakakalimot tayo sa Kanya, naaalala tayo lagi ng ating Panginoon. Amen. Alam niyo, sabi nga ng Isaiah chapter 49 verse 15 hanggang 16 ay ganito. Ang sagot ni Yahweh, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kakalimutan kahit sandali. Jerusalem, hindi kita malilimutan. Pangalan mo'y nakaukit sa aking mga palad. Alam niyo po bang yung Jerusalem na yan ay pwede mong palitan ng iyong pangalan? Halimbawa, kung ang pangalan ko, kung sa akin pa, pwede nating basahin ito. Example lang po, kung sa pangalan ko, parang sinasabi ng Diyos ganito, June, hindi kita malilimutan. Pangalan mo'y nakaukit sa aking mga palad. Kung ano man ang pangalan mo ngayon, basahin mo yung Isaiah 49 verse 15 hanggang 16. At doon po sa bandang sinabing Jerusalem, pwede mong ipalit ang iyong pangalan. Ganoon tayo kahalaga sa Panginoon nang hindi niya tayo kakalimutan. Bakit? Sapagkat ang mga pangalan daw po natin ay nakasulat na sa kanyang mga palad. Mantakin nyo yan ha. Diba? Kung tutusin, wala naman talagang nanay na nakakalimot sa kanyang anak May kasabihan pa nga, diba? Kaning isusubo na lamang, ibibigay pa sa kanyang anak. At siguro nga kung meron mang mga ina na tila parang pinabayaan ng kanilang anak, pero alam nyo, sa totoo lang, palagay ko, sa puso at sa isip nila, nandoon yung kanilang alaala sa kanilang mga anak. Pero alam ninyo, ang Diyos po natin iba. Sabi nga niya, at tama talaga at eksakto talaga ang kanyang sinabi, kung makalimot man ang isang ina, ang Diyos natin, ang ating Diyos, ay hindi po tayo kakalimutan. Pangako niya po yan Diba? Sinabi niyang, hindi ko kayo iiwan at hindi ko kayo pababayaan. Ganyan po tayo kahalaga, parang perlas na napakahalaga sa harapan ng ating Diyos. At ang kasunod naman po na letter ay letter R. Ano po itong letter R na ito, mga kapatid? Letter R stands for Reason for Living Heaven. Reason for Living Heaven. Wow! Diba meron po tayong kasabihan minsan, sinasabi natin sa tao, ano ka ba naman? Nasa kama ka na. Bakit lumipat ka pa sa papad? Can you imagine living your comfort zones? Halimbawa, ikaw ay merong bibilin. Minsan nga kahit kailangan natin yung ating bibilin, tapos palabas na tayo, biglang umulan at medyo malakas yung ulan, tapos medyo kumukulog pa, medyo kumikidlat pa. Anong sabi natin? Mamaya na lang, hanggang sa inabot ng bukas,
hanggang sa minsan talagang nagtagal pa ng ilang araw, 'di ba? Pero mga kapatid, ang atin pong Panginoong Diyos, nakita niya tayo sa atin pong abang kalalagayan, sa ating kaawa-awa at kalunos-lunos na kalagayan. At dahil po diyan mga kapatid, kahit na po siya doon sa langit ay manhik manaog ang mga anghel at siya'y pinaglilingkuran. Pero alam ninyo, di ba ang sabi nga po ng Biblia, mga kapatid, Jesus came to serve and not to be served. Siya po ay naglingkod nang siya po ay magkatawang tao. At gusto ko pong sabihin sa inyo mga kapatid, alam niyo bang hanggang sa mga oras na ito at hanggang sa mga darating pang mga panahon, ang ginawang paglilingkod ng ating Panginoong Hesus ay nagpapatuloy. Nais ko pong basahin sa inyo ang talata sa Bibliyang magpapatunay niyan sa ating lahat. Sabi po sa Romans chapter 8, verse 34, "Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us." Mga kapatid, ang ating Panginoong Kristo ay patuloy na naglilingkod sa atin. Hindi lang sa pamamagitan ng pagtugon sa ating mga panalangin, hindi lang sa pamamagitan ng pagpapagaling sa ating mga sakit o mga karamdaman. Siya po ay patuloy na naglilingkod mga kapatid sa pamamagitan ng patuloy na pananalangin sa atin. Kaya nga kung meron man po tayong prayer partner, alam nyo, si Jesus, ang ating Panginoon, ang unang-una nating prayer partner. At alam nyo, napakalapit niya sa Diyos sapagkat siya po ay nasa kanan ng ating Amang nasa langit. At ano ang kanyang ginagawa? He is praying for you. Kaya nga kung humihingi po kayo ng mga panalangin sa ating mga kapatiran, okay naman po yon. But nais ko pong malaman ninyo ngayong oras na ito, meron po tayong prayer partner sa langit. At yan ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus mismo. Sapagkat ang totoo, alam nyo, ikaw at ako ang dahilan kung bakit minsan niyang iniwan ang langit upang ikaw at ako ay kanyang maintindihan. Nagkatawang tao siya para malaman niya kung ano yung ating nararamdaman. Kaya nga doon sa isa kong vlog, sa isa kong talk, mga kapatid, di ba? Talagang totoong-totoo po, ramdam na ramdam tayo ng ating Panginoon. Ano man ang ating mga pinagdaraanan, ramdam na ramdam ka. Ramdam na ramdam tayo ng ating Panginoon. Hallelujah, amen and amen. Patuloy po natin muna mga kapatid. Letter L, alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng letter L sa salitang pearl mga kapatid? Did you know that you and I are the love of God's life? Siguro parang pamilyar sa inyo. Sabi ninyo parang kanta lang. Oo nga naman. Meron po talagang kantang ganito eh. Ipagpaumanhin nyo na po ha. Akin lamang po itong tutulain. Sabi po nung kanta, "Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me because you don't know what it means to me." Dito po sa mundong ito, ang pag-ibig po ay sadyang parang nakakapanakit sapagkat kadalasan kaysa sa hindi, merong mga umiibig na nagpapaibig lamang pagkatapos iiwan ka rin pala sa bandang huli. Meron namang nagpapaibig pagkatapos bulaan palang pag-ibig. Pero alam ninyo, sinasabi po ng salita ng Diyos, John 3:16, "For God so loved the world, for God so loved us so much, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life." Ganyan po ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Binigay niya at hindi niya ipinagdamot, hindi niya ipinagkait. Ibinigay niya sapagkat ang kanyang anak ang natatanging solusyon. At mga kapatid, ang pagbibigay ng Diyos ng kanyang anak, ang
pinakamatibay na basihan sa akin ng pagsasabing you and I are the love of God's life. Ang pag-ibig po ng Diyos ay nabubuhay sa atin, mga kapatid. No wonder hindi niya pinagdamot o pinagkait ang kanyang bugtong na anak para ikaw at ako, tayong lahat ay magkaroon po ng kaligtasan, mga kapatid. Alam nyo, isang napakaganda pa, sabi ng John chapter 15, verse 13 ay ganito, Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. Totoo nga naman. Sabi ng ating Panginoon, mga kapatid, wala na daw pong pag-ibig pa na hihigit kaysa rito ang ialay ng isang tao ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. At alam niyo po ba, ang tinutukoy doon ay walang iba kundi ikaw at ako. Dati mga kaaway tayo ng Diyos. Siya na rin ang gumawa ng daan, ng tulay para tayo ay makasundo niya, mga kapatid ko sa Panginoon. God will still be God even without us. But He loved us. Ang Diyos mananatiling Diyos kahit wala po tayo. Alam niyo, minsan meron nga po ako nabasa. Nung una kong binasa, parang nag-isip ako kung tama ba o parang questionable. Pero gusto ko pong i-share sa inyo, mga kapatid, yung nabasa kong iyon. Ang sabi do sa aking nabasa, God doesn't need us, but He wants us. Sabi ko nga po sa inyo, nung una parang napaisip ako kung tama ba yon. Pero alam nyo, sa aking pag-iisip, tama po. Hindi naman niya talaga tayo kailangan eh. Diyos siya, mga kapatid. Tayo ang nangangailangan sa Kanya. Pero alam nyo, binuhusan niya tayo ng pansin at pagmamahal kasi gusto niya tayo. Dahil inibig niya tayo. Pag sinabing inibig, mga kapatid, pinili niya na tayo ay mahalin kahit po sa ating karumal-dumal at kalunos-lunos na kalagayan sa kanyang harapan. Alam niyo, meron pong isang awitin na, again, inihihingi ko na ho ng paumanhin. Pero ang ganda po kasi ng hatid nitong mensahe at para bagang si Lord ang umaawit nito sa atin. Sabi nung isang kanta ganito, sabi nila balang araw darating ang iyong tanging hinihiling. At nung dumating ang aking panalangin ay hindi na maikubli. Ang pag-asang nahanap ko sa iyong mga mata at ang takot kong sakali mang ika'y mawawala. At ngayon, nandyan ka na, hindi maipaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, hindi pa aasahin, hindi ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. Purihin ang Panginoon. Alam nyo, parang si Lord ang nagsasabi niyan sa atin, mga kapatid. Gusto kanyang makasama. Gusto niya tayong makasama. Kaya nga ginawa niya na ang lahat eh. Iniwan niya pati yung langit. Nagkatawang tao siya para madama ka. Para madama niya tayo. At ngayon, nasumpungan na tayo ng Panginoon. At dahil dyan, ang nais niya, ikaw at ako, sa habang panahon at walang katapusan, hanggang sa walang wakas na buhay, diyan tayo nais isama ng Panginoon. Why? Because in God's sight, you and I is the most precious pearl. Ikaw at ako ang napakahalagang perlas na nasumpungan ng ating Panginoon. Kaibigan, magala ka, matuwa ka. Ngayong oras na ito,
pinagpala tayo ng ating Panginoon. Dalangin ko sa Diyos na ikaw ay kanyang patuloy na hipuin at magkaroon ng ganap na relasyon sa Kanya. Tanggapin mo siya sa iyong buhay bilang Panginoon at iyong tagapagligtas. At hayaan mo na simula ngayon, maranasan mo ang Kanyang grabing pagpapahalaga at grabing pagmamahal. Salamat sa Panginoon. At ito po si Brother June Malyari. Nagpapasalamat sa inyong patuloy na panonood at pagsubaybay. Dalangin ko nga sa Panginoon na kayo ay laging pagpalain ng ating Diyos. At hanggang sa muli, sa susunod na naman po nating good news at good vibes. At kung kayo po ay napagpala ng mensaheng ito, paki-press naman po yung like at paki-share nyo na din po sa inyong mga kakilala. Hayaan ninyong abutin sila ng mabuting balita ng Panginoon at malaman nilang sa mata ng Diyos sila din po ay perlas na napakahalaga. And please subscribe to my channel na rin po for more good news and good vibes. Maraming salamat po. And again, thank you for watching and God bless us all.